Magandang hapon, narito ang 3-day weather forecast. Ngayong araw at bukas, wala naman tayong nakikitang gale warning pa rin o yung mga potential sea travel suspensions. Karamihan ng mga lugar banayad hanggang katamtaman ng taas ng mga pag-alon. Minsan nagkakaroon lamang ng mga thunderstorms in some areas of Eastern Luzon, Eastern Visayas. Posible pa rin umabot sa halos 2 metro. Habang sa pagpasok ng Bagyong Domeng sa ating area of responsibility, by weekend, posibleng mataas na rin po ang mga pag-alon dito sa may baybayin ng Cagayan Valley, Aurora, down to Bicol Region and Samar Provinces, nasa 2 hanggang 3 kilometro po, 3 metro po rather, ang taas sa mga pag-alon. At para naman sa lagay ng ating panahon sa mga huling araw po ng Mayo, we're seeing na mas dadalas pa yung ating mga afternoon and evening thunderstorms. Kasabay niyan, lalakas din po yung intensity ng mga pag-ulan natin sa paglapit nitong si Bagyong Domeng sa ating kalupaan. Pagsapit po yan ng Sabado and Linggo sa malaking bahagi ng ating bansa, mapa Mindanao, Visayas, or Luzon. So dito po sa Luzon, we're expecting na yung central and southern Palawan pa rin po mataas ang tsansa ng ulan pagsapit po ng Friday. Then pagsapit ng Sabado, bukod dun sa Palawan at sa Occidental Mindoro, mataas na rin po ang tsansa ng ulan. Dito sa may Kabikulan, lalo na sa may Albay, Catanduanes at Sorsogon, dahil dun sa outer rain bands or yung buntot nitong si tropical cyclone na Domeng. Then pagsapit po ng Linggo, maraming lugar ang uulanin dito sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila dahil sa pinagsamang epekto ng southwest monsoon plus yung trough o yung outer part nga nitong si Bagyong Domeng. So sa Metro Manila, ganyan sa may Zambales, Bataan, Calabarzon, Bicol Region at Mimaropa, meron pa minsan-misang mga light to moderate rains pagsapit po yan ng Linggo at maaaring magtagal hanggang Lunes dahil po yan sa habagat at pagsapit naman dito sa may Cagayan Valley, ganyan din sa may Apayao, Ilocos Norte at mga nearby areas pa dito sa may Northern Luzon, asahan din ang mataas na tsansa ng ulan dahil naman sa trough ng Bagyong Domeng, kaya mag-ingat din po sa banta ng mga minsang malalakas sa ulan na nagdudulot ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pagsapit po ng Friday, maliit ang tsansa ng mga tuloy-tuloy na ulan sa malaking bahagi ng Visayas. Pero pagsapit po ng Sabado, maapektuhan na rin po ang Western Visayas and Negros Island region ng mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon or hanging habagat na unti-unting pinalalakas ng Bagyong Domeng. Then pagsapit po ng Linggo, malaking bahagi na po ng Visayas sa magkakaroon ng mga pag-ulan. We're talking of Western Visayas, Negros Island Region and Central Visayas. Paminsan-minsan may malalakas po ng mga pag-ulan lalo na po sa hapon hanggang gabi. Kaya magantabay lamang po sa ating mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings. Minsan lalakas yung mga pag-ulan kaya nandyan yung banta pa rin ng mga biglaang buhos or biglaang pagbaha at pagbuho ng lupa. At sa ating mga kababayan naman sa Mindanao, bagamat hindi naman tayo directly maapektuhan po ng Bagyong Domeng, madalas pa rin po ang mga magiging pag-ulan sa susunod na mga araw dito sa Mindanao, lalo na sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato. Pagsapit po yan ng Friday and Saturday. Then sa bandang hapon hanggang gabi, yung mga ibang areas pa sa may Northern Mindanao, Davao Region, Caraga Region, mataas din po ang tsansa ng mga afternoon or evening thunderstorms. Then pagsapit po ng Linggo, mas maraming lugar pa dito sa may western and central portions of Mindanao magkakaroon din ng pag-ulan dahil sa paglakas pa ng southwest monsoon. Ilang araw nang umuulan sa mga bahagi po, sa malaking bahagi ng Mindanao, kaya tumataas pa rin ang tsansa ng mga pagbaha, ganyan ang pagragasa ng mga ilog at yung landslides sa mga bulubundukin na lugar. So lagi po magantabay sa ating updates at makipag-ugnayan sa ating mga local government units for possible rescue or evacuation.